Hello, isang magandang umaga, hapon, gabi sa inyo lahat at sa patuloy po na sumusubaybay itong aming programang ito. Ito ang EGMI Online Music Radio. Yes. Tayo po ay babalik sa ating pong istasyon kung saan tayo po ngayon ay patuloy na tayo po ay nagbibigay uli ng ating pong papahayag ng ating pong pag-uusapan ngayon. Na topic po natin ay napakaganda po. Pagkat lahat naman po na nangyayari sa ating buhay, nangyayari sa ating loob ng simbahan, ay pawang ito ay nangyayari sapagkat ito yung kalooban ng ating Panginoon. Now, wala namang masasabi ng iba na ito ay hindi kalooban sapagkat ito ay ginawa ng tao. Although, minsan mayroong ginagawa na minsan sinasabihan tayo ng Panginoon na huwag mong gawin, wag mong sundin, pero tayo minsan bumabali, you know. hindi ganoon, wag ganoon. Ibig sabihin ko po ay may mga instruction ng ating Diyos, may instruction na binibigyan natin Panginoon, pero minsan tayo po'y lumibis. Tama, di ba? At umupo pala si Prox Banks, yan, at patuloy na sa inyo po ay hindi po makikinig, mapapakinggan na yung pong araw na ito. At tuloy po tayo sa ating pong topic, no? Ang ating pong topic ay, sabi nga, pwede kang tumakbo, pero hindi ka makakapagtago. Sabihin sa English, sabi nga, you may run, but you cannot hide. Oh, wow, ganda, di ba? So, totoo naman po yun, mga kaprox, na talaga pong tayo po ay minsan tumatakbo tayo dito sa mundong ito upang upang mabuhay, upang mabigyan ng masagana ang ating pamumuhay, ang ating pamilya. But ano ba yung itinatakbo natin bilang isang Kristiyano? Ano ba yung tinatago ng bawat isa bilang isang Kristiyano sa harapan ng Diyos? Diba? So kung ang gagawin po natin ay lagi na tayo tatakbo, lagi tayong magtatago, ay hindi po magiging maganda yon sa ating pong spiritual, sa ating buhay. But of course, kung sa tayo ito, meron ako as experience naman din po sa aking pong mga nakakausap at nakakasama ko rin po sa trabaho. Siya po ay hindi ko lang po papangalanan, but siya nga po ay nagpunta rito sa Saudi Arabia upang takbuhan ang problema niya sa Pilipinas. Takbuhan kung saan ay siya hinahanap o sabihin natin na mayroon siyang ginawang mali o kasalanan, ay ang ginawa niya ay pumasok o tumakbo or tinakasan yung kanyang dapat harapin. So, nagpunta siya rito para sabi niya ay para hindi ko na doon niya maalala at takbuhan yung mga nangyari pa noon sa kanyang pangyayari sa buhay doon po sa Pilipinas. But yun nga po ay hindi rin din matatakasa sapagkat tayo naman po bilang OFW ay tayo lahat po ay pasamantala lang dito sa abroad. Pasamantala na kailangan din tayo umuwi. Pasamantala na kailangan din nating harapin yung mga dapat nating harapin sa ating buhay. Diba? So, hindi rin siya naging masaya sapagkat hindi naman naging maganda ang kanyang bunga na nangyari dito. Tinakasan lang niya, pero andun pa rin yung kasalanan na bitbit niya dala. But sabi ko nga, tayo po ay hindi tayo nanguhusga o manghuhusga sapagkat ang kanyang ginawa is decision niya. Yun po yung sinasabi ng ating Panginoon na meron tayong free will. Meron kang pagpili sa mo gusto. Yung huli ko pong tinuro ko po rito, yung pong yes or no lang naman. Gusto mo, oo, hindi lang, di ba? So, gaya nga ng sinasabi ko nga po, napaka-inam na minsan tayo po ay harapin natin yung mga bagay na dapat nating harapin sa buhay. Na alam natin minsan natatakot tayo, o meron tayong takot sa sarili na baka mag-fail o hindi mangyari. But yan talaga yun po yung life natin. But sabi ko nga, meron tayong Diyos, meron tayong Panginoon na siyang tutulong sa iyo sa mga bagay na hindi mo kayang abutin ng kaisipan o kakayanan, ay ang Diyos ang sa magbibigay sa atin ng kalutasan. Yan. Ito, sample lang po natin si Jonah. Diba? Si Jonah, alam naman natin si Jonah, isang katiwala ng ating Panginoon, tagapagpahayag ng salita ng Diyos, pagpapalaganap ng kanyang gospel o kanyang mga
pagbibigay ng buhay na nangyari sa atin, na siyang nagbibigay ng pag-asa na maabot yung mga mensahe ng Diyos. Yan. But ano ang ginawa ni John? Siguro yung time na yon, parang personal ko lang po, no? Siguro kung kinakausap siya ng Diyos, sasabihin niya, ayoko doon. Pangit doon, pangit sa lugar na yun. Baka hindi ako tanggapin, or hindi ako makilala, o hindi ako kilalanin. Maring ganon, di ba? Maring may takot siya na ayaw niya magsalita doon, baka siya ay hindi tanggap yung salita ng Diyos doon sa bayan na yon, sa Niebe. Parang ganun parang sa akin lang po yun. In personal, siguro sa kanyang pong kalagayan, maring tumatanggi siya sa Panginoon, pero hindi pwede kasi utos ng Diyos ay dapat masunod. No, di ba, no? Kaya nga, ang pagiging isang Kristiyano, kapag ito sumunod, pag sinabi ng Panginoon na go and preach the gospel, mag-gospel ka talaga. Mag-go ka, hindi dahil sa tinula ka ng iyong pastor. Hindi dahil sa tinula ka ng iyong mga leaders. Hindi dahil sa gusto mo magpa-impress sa mga namumuno sa simbahan. Hindi ganon. Huwag ganon. Ekis ka na naman dyan. Hindi ganon. Dapat ibigay mo yung sarili mo na yung pag tinawag ka ng Diyos, magre-respond ka. At ginawa mo yun dahil utos ng Diyos. Okay? Ano niyo po, kahapon nakapanood ako kay Julius Babaw na in-interview niya si ano ba yun? Si anak ni Jim Garcia. At saka ano ba? Sino ba yun? Basta yung artistang yun ay hindi po masyadong pamilya sa mga artista, sorry po. Basta ang nakita ko sa kanya ay siya po ay kung ano instruction ng Diyos sa kanya ay gagawin niya. Tinanong siya ni Julius Babaw. Sabi niya, paano mo malalaman yung sagot? Through Bible. Through Bible, pagbabasa. So ibig sabihin, mga kaproks, ay doon naman po talaga nakukuha at nakikita ng isang nag-iintay na isang Kristiyano kung ano yung kasagutan na ibibigay ng Diyos. Huwag yung pagtulak ng mga leaders o mga pagtulak ng mga pastor sa loob ng simbahan para lang maka-escape siya doon sa kanyang responsibilidad na dapat siya ang humahayo. Yan. Marami ganyan. So, ito yung pagpapaalala lamang po mga kaproks, no? Huwag naman po sana magalit sa akin mga pastors sapagkat sila dapat ay nagtuturo, pero dapat sila ay unang kinakikitaan na dapat siya ang unang humahayo at nagbibigay ng kapayagan ng ating Panginoon. Kasi meron ganito mga kaproks, no? Pastor siya, pero hindi niya maakay ang kanyang mga anak. Pastor siya, pero hindi niya maakay ang kanyang mga kalapit na kapitbahay. Pastor siya, pero gusto niya ituro lang sa kanya, sa mga tao, na ganito gagawin mo para humayo. Pero siya, doon lang sa simbahan, support. Hindi ganon. Huwag ganon. Diba? Isa din yan isa yung sinasabi natin sa topic natin, you may run, but you cannot hide. So, pwede kang tumakbo, pwede kang takasan, pero hindi ka makakapagtago sa Panginoon. Of course, hindi naman kasalanan yan na sinasabi ko, but yan ay obligasyon. Yan yung sinasabi ng Panginoon na kung ikaw ay sumusunod sa akin, sundan mo ang aking hakbang. At yung basta ng cross ay buhatin mo para sa akin. So, ibig sabihin, nais ng Diyos na mailapit yung mga tao sa hindi nakakakilala, makakilala sa salita na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Pero kung gagamitin mo ang mga tao o mga kongregasyon para sila humayo, para kumilos, para ikaw lang ay sitting pretty ka lang sa loob ng simbahan, hindi ganon. Huwag ganon. That's wrong. Mali yun, mga kaproks. So, ilan po yung akin naman pong base sa mga nakita ko at napapansin sa loob ng simbahan. At kung tayo na may kasalanan, sinasabi ko nga, kung may kasalanan ka, harapin mo. Kasi kahit anong tago mo yan, kahit anong sasabihin mo, ikatago mo yan, sa mata ng tao ay nakalihim, pero sa mata ng Diyos, hindi. Tandaan po natin yan. But sinasabi ko po, hindi po ako perfecto. Hindi rin po kayo perfecto. I believe na kiniklaim niyo sarili niyo hindi kayo perfecto sapagkat tayo po ay nagkakasala po dahil buhay po tayo. Kaya na natin tandaan.
lagi po nating isipin na habang tayo nabubuhay, merong pong sinasabi nila habang nabubuhay may pag-asa. Of course, ibig sinasabi may pag-asa, ibig sabihin kung nagkakasala ka, may pag-asa ka pang patawarin ang ating Panginoon. Kung hihingi ka ng tawad. At ito hindi mo to ililihim, di ba? Ganun po ang ating Panginoon ay napakalawak ng kanya pong pangunawa at pagmamahal. Sapagkat sa kanyang pagmamahal ay binubuhos ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa atin. Kung kaya nga siya namatay sa krus ng Kalbaryo dapat tayo nandun, di ba? Every time na may tumatayo sa pulpito, laging sinasabi, dahil namatay ang ating Panginoon dahil sa malaking pag-ibig niya sa atin. Ganun po tayo mga kaprox. Dapat tayo mayroong pagmamahal sa ating kapwa na makaabot yung salita ng Diyos sa kanila. Huwag natin gayahin si Jonah na talagang kundi pa sa kainin ng malaking isda at tinapon siya doon. Diba? Iyon yung sinasabi ng pagtawag, hindi pagtulak. Kahit anong gawin mo, kahit anong sabihin mo na ayaw mo, kapag sinabi ng Diyos na kailangan ka doon, kailangan ka doon. Yun po ang ating pong dapat stand sa ating buhay. Na kapag ka sinabi ng Panginoon na ikaw ay tinatawag na sa music, mag-respond ka. Mag-concentrate ka, magbigay ka ng panahon, maalalahanin mo yung mga talento mo na meron ka ngayon, gamitin mo yan sa Diyos. Huwag mong gamitin sa makamundo, yung music. Napakalawak ng musika. Maaaring hindi ka marunong tumugtog, pero marunong kang kumanta. Maaaring hindi ka marunong kumanta, pero marunong kang magbigay ng pananaw sa musika, pagtulong. Diba? Ang daming po pwedeng mangyari kung gusto mong maglingkod. Sa preaching, sa paghayo, o evangelism, yung paglilinis na lang ng upuan sa simbahan diba? Minsan ayaw mo pang minsan, pagka may nakita ko madumi, lalampasan mo pa yon yung upuan mo. Dahil hindi mo malang mapunasan. Diba? Pero kita ng Panginoon yun. Malay mo, i-trial lang sa iyo na madumi yun. O ano dapat mo gawin? Pwede punasan, di ba? Para upuan mo. Ngayon, nilampasan mo, hindi mo ba alam na lahat ng mga... Ako meron ng patotoo. Na ito po ay napakinggan ko. Sabi niya, bawat inuupuan, nililinisan ng kanyang upuan, ay pinagpipray niya. Yung taong yun na hindi pa Kristiyano, ay makatanggap. Diba? Ganong ka-ministry yung iba na nais makatulong sa simbahan. Habang pinupunasan niya yung mga upuan ngayon, kung hindi, ang lagi niyang sinasabi, kung ang uupong ito ay hindi pa Kristiyano, hindi pa nakakilala sa Diyos, pinipipray niya, sana makakilala at i-touch mo, Panginoon. Ganun po ang kanyang pong panalangin. Napakainam po. At nga po, hindi naman kung sinasabing gawin po natin to dahil kanya-kanya po tayong pagtawag sa ating Panginoon. Kaya huwag kang tumakas, harapin mo yung binibigay ng Diyos para sa iyo. Yung kasalanan, andyan yan. Nagkakaroon tayo ng pagkakasala, pero hindi mo to kayang itago o ilihim. Lagi natin tandaan na ang ating pong buhay ay umiikot, pero nagre-record yan sa harapan ng ating Panginoon. Wala tayong ibang hinanais na tayo po ay makapag-serve sa ating Panginoon, makapagbigay at magpapahayag ng salita na nagmumula sa ating Panginoon. Hindi po ating po tandaan na huwag po tayong tumakas sa obligasyon o takasan yung hinanais ng Diyos para gawin mo sa buhay mo. Tayo po mga OFW na nandito po sa ibang bansa ay kung may mga kapatid o mga simbahan, yung simbahan na tunay na mapupuntahan mo, yun yung dapat mong puntahan. Huwag ka pumunta sa isang simbahan na alam mo na baka hindi mag-grow ang iyong faith, ang iyong pananampalataya. Sapagkat ang Diyos ay gumagamit ng mga tao upang magpahayag ng salita niya upang ma-increase o umangat ang ating pananampalataya sa Diyos. Mainam din naman po na minsan kung wala ka talagang hindi bawal ka lumabas o bawal ka pumunta sa iba, mag-pray ka sa loob ng bahay. Mag-pray at lagi ka magpasalamat sa Diyos sa umaga, sa gabi. Yun po ang importante, yung meron kang komunikasyon sa Diyos. Tandaan mo, hindi ka makakatakas sa Diyos at hindi ka makakapagtago sa Diyos sapagkat
siya ang lumalang sa iyo at sa atin. Never natin takasan kung ano ang nais ng Diyos para sa iyong buhay. Sabi ko nga, ang kasalanan ay hindi kayang itago ng habang panahon. At tayo haharap sa Diyos, doon makikita at marireveal ang ating mga kasalanan. Sa ngayon, kung meron kang pagkakamali, pagkakasala, humingi ka ng tawad sa Diyos. Walang imposible, sapagkat hindi naman nagtatangi ang Panginoon eh. Kahit na yung matagal na yung kasalanan na yan, kahit bago pa lang yung kasalanan na yan, humingi ka sa Diyos sapagkat ang Diyos ang magbibigay ng kapatawaran at kagawaran ng kaginawahan ng buhay para sa atin. At masarap yung lumalakad ka sa mundong ito na sumusunod ka sa kutusan ng ating Diyos. Tandaan natin, you may run, but you look back, you cannot hide. Yan po ang nais ko pong iparating ko sa atin. Pwede ka tumakbo, pero hindi mo kayang takasan at taguan ang kasalanan nang meron ka sa harapan ng Diyos. Salamat po. At nga po ay tandaan po natin na lagi naman po tayong inaalala ng ating Panginoon. Meron po akong, ito po yung natin verse for today. Dalawa po yung verse for today po natin. Napakaganda kasi ng verse na ito eh. Kaya dalawa po ang verse po natin. Sabi nga po sa Jeremiah 23 verse 24, ako ay Diyos na nasa lahat ng dako at hindi nananatili sa isang lugar. Lugar lamang. Walang makakapagtago sa akin. Makikita ko siya kahit saan siya pumunta sapagkat ako ay nasa lahat ng lugar sa langit at sa lupa. Diba? Walang makakapagtago sa kanya. Ito po yung pangalawang verse. Ang Kawikaan 15 verse 3. Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawat dako na nagbabantay sa masama at sa mabuti. So, di ba? Lahat po ng ating pong ginagawa sa ating pong sarili, sa ating buhay, sa araw-araw, ay nakikita ng Diyos yan. Walang maililihim sa Kanya. At tandaan natin, either mabuti o masama ang iyong ginawa, on record na yan. Isusulit na lang natin yan sa pagharap natin sa Diyos. At yon ang nakakalungkot kung buhay ka pa ay hindi mo pinagsisisihan ang sarili mo, ang kasalanan mo. 'Di ba? Kapag ikaw ay nagsisi sa iyong kasalanan at dumating ang Panginoon, praise God, praise God. Alam mo na sa buhay mo na tayo ay makakapiling na ating Panginoon. At napakainam 'yon. At ganoon din po, sabihin natin ating asawa, ating mga anak, ang ating mga magulang, ang ating mga kamag-anak na maiksi lang ang buhay ng tao. Although binibigyan ng pagkakataon ng tao para mabuhay, pero hindi dahil para magpakasama, kundi mabuhay ng marangal at may pagsunod sa Diyos. Yan po, tandaan po natin. Ito ang quote for today. Quote for today. Lahat tayo ay dumadaan sa pagtakas sa nakaraang. Ito man ay maging mabuti o naging kamalian. Takasan man ito ay hindi nating pakakayanan. Pagkat ang kasalanan kahit itago mo yan, pilit sa mata ng Diyos, sa mata ng tao, oo, pero sa mata ng Diyos, tayo'y mabibigo lamang. Yan. Ito yun. Kung ikaw ay tinatago mo yan sa mata ng tao, matatago mo yan. Sabi ko nga sa inyo, mahabang panahon pwede mo itago pero sa harapan ng Diyos, hindi. At ito yung kasabihan na lagi sinasabi at ito yung narinig ko palagi. Ang walang lihim na hindi nabubunyag. Boom. Boom. Yun. So, maraming po salamat sa patuloy niyo po pag-support sa EGMI Online Music Radio at nawa po ay pagpalain po kayo sa inyo pong ginagawa sa araw-araw at patuloy na doon yung pag-ingat ng Diyos sa inyo. At shoutout sa akin pong sa 42,000 subscriber sa inyo po. Ito inahatid ko po sa inyo po sa lahat. At patuloy na tayo po pagpalain ng Diyos. At maging shoutout na naman po sa aking apo na si Rio Bennett Sayon. Lagi kong isa-shoutout yan sapagkat nais ko po na paglaki niya ay mapanood niya to at naway siya makasunod sa pagsunod ng ating Diyos sa kanya pong buhay paglaki niyan. At shoutout sa aking anak na si Eunice at aking mga kapatid na mga nandyan ay pag-ingat po kayo lahat sa nangyayari dyan na may bagyo
at baha ay ingatan kayo ng Diyos at patuloy na bigyan kayo ng proteksyon. Sa lahat po ng OFW, ang panalangin ko po ay kayo po ingatan, gabayan, patnubayan at ilayo sa sakit at karamdaman at lagi niyo pong tandaan na lagi tayo magpasalamat sa Diyos, manalangin sa Diyos at lagi natin sabihin sa Kanya yung ating pong ninanais at huwag po tayong manawa na manalangin para sa inyo, sa inyong pamilya, sa ating lahat. At patuloy na nawa itong ating pong ginagalawan dito sa mundong ito ay patuloy na i-bless ng Diyos. No? At tayo nga po, tayong mga nasa subscriber nito ay kayo po lahat ay pagpalain. Pagpalain at proteksyonan ng ating Panginoon saan man kayo magdako. At patuloy na tayo po ay gabayan ng ating Panginoon. Muli, ito po si Prox Best na patuloy po na inyo po makikita at mapapanood sa itong aming stasyong ito. Ito ang EJMI Online Music Radio. God bless.